ng bastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang ng bastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Salot na gawain sa bayan ang pag-uudyok sa mga tao o sa publiko ang pagboboycott sa alinmang kumpanya o produkto, at mali na ipasara o parusahan ang kumpanya dahil lang sa pagkakasala ng may-ari, tulad ng ginawa sa Channel 2, isang uri ito ng economic sabotage. Dapat gumawa ng batas ng pagbabawal sa mga ito, ang parusahan ang nagkasala. Kung may di nasunod, balaan, at kung di pa alam ang batas, ituro ang mga nararapat gawin, kaysa ipasara agad ito, dahil di nila kasalanan yan, kasalanan o pagkukulang o kamalian ng mga nakaupo yan. Dapat magsa batas na ipagbawal ang pag-uudyok sa publiko ng pagboycott ng anumang produkto o kumpanya, isa itong uri ng economic sabotage. Ang anumang grupo o sino man na mag-uudyok sa mga tao o magsasipubliko nito ay dapat patawan ng mabigat na kaparusahan. Dapat ang gobyerno lang ang magtutukoy kung anong produkto o kumpanya ang di dapat tangkilikan o ipasara, maliban sa kung wala namang masama sa kumpanya o sa produkto. Ang kasalanan ng may-ari o ng mga may-ari ay di dapat idamay ang kumpanya, tulad ng ginawa sa Channel 2, na ayon sa ibang ahensya o departamento ng gobyerno ay wala namang nalabag. At iba pa, isa itong uri ng economic sabotage, o pagpapabagsak ng ekonomiya. Isipin nyo, mabuting religion raw sila, pero nag-udyok ng pag-boycott sa isang kumpanya dahil lang ibinalita ang mga nagaganap sa kanila. Isipin nyo, mabuting political party raw sila, pero gusto nilang pahinain ang ekonomiya. Isipin nyo, noong panahon ng kampo nila, di na nga napaunlad nila ang ekonomiya, gusto pa nilang pahinain ang ekonomiya. Walang ginawang pag-atake o paghiya si Vice Ganda kay FTRRD, siya ay nagsalaysay lang ng mga kaganapan. Ang pagsabi niyang free trip to The Hague, ay pagsalaysay lang ng pagkahuli kay FTRRD, na ayon mismo sa hiling ni FTRRD, na willing siyang matungo sa Hague basta libre pamasahe. At ang patungkol sa sinabi ni FTRRD na tutungo siya sa WPS sakay ng jet ski, at ang pagtungo roon ay binobomba ng China ng tubig, punta kayo roon sakay ng jet ski. Ang katotohanan ng mga manglilibak, ang mga mangmumura, pag sa kanila nyo ginawa, di na nila makontrol ang gagawin nila. Nakalimutan nilang maala-ala ang kasabihan at kasulatang wag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa inyo. Resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials. Sinalaysay lang ni Vice Ganda ang mga kaganapan, hindi niya nga binanggit ang pangalan ni FTRRD. May iilan pagkakataon ngang pinupuri niya si FTRRD, kako bakit niya pinupuri si FTRRD, ipinasara nga ang Channel 2. Ang pagdideklara ng persona non grata sa kapwa Filipino, ay kailangan mayroong ahensya ng national government na sasaklaw nito, tulad ng DILG, upang di maaboso ang pagdeklara nito, lalo na ang bawat Filipino ay may karapatan sa kalayaang tungoy ng mga lugar ng kanyang bayan. Gayon din naman ang pagsuri sa pagdedeklara ng persona non grata sa mga dayuhan, upang maiwasan ang mga di magandang konsekwensya.